Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang aking kwento ay ang pinamagatang ang mga tao sa mundo sa paniniwala ng mga Iliganes. Ano nga ba ang Iliganes? Ang mga Iliganes ay mga indigenous na Hiligaynon sa Panay at Iloilo o nangangahulugang Iliganon ng mga tao sa baybayin. Habang ako ay nagulat ay meron ako ditong hinihanda mga litrato upang inyong lalong maunawaan ang aking kwento. Noong unang panahon, ang mga Iliganon ay naniniwalang ang langit at lupa ay hindi doon nagsimula. At mayroong dalawang Diyos na sina Kaptan at si Magwayan. Ito si Kaptan at si Magwayan. Naniniwalang sila ang dagat at lupa ay kasal at si Kaptan ng lupa ay nagtanim ng buho o kawayan at nang lumaki na ito ay nahati ito sa gitna at naging isang lalaki at babae. Nagtanim siya ng buho tapos nagsangit pa rin sila kaya nagbunga ito. Ang lalaki ay si Kalak at mula noon tinawag ng lalaki ang mga lalaki. At ang babae naman ay si Sikabay at mula noon tinawag ng babae ang mga babae. Isang araw, hiniling ni Kalak na pakasalan siya ni Sikabay. Ngunit tumanggi si Sikabay dahil magkapatid raw sila nito at humingi sila ng payo sa mga kalapati sa Ipapawid at sa Lindol. At sinabing kailangan nilang pakasal upang dumami ang mga tao. At sila ay nagkaroon ng unang anak na lalaki na sina Sibu at sumunod ay si Samat. At ang dalawang magkapatid na ito ay nagkaanak din. Nagkaanak din na babae at ito si Lupluban. Ito si Lupluban. Si Lupluban yan. Ito si Lupluban. Pinakasalan siya ni Pandagwan. Ito si Pandagwan. Malakas yan boy. Si Pandagwan. Nakaimbento si Pandagwan ng isang panghuling isda at dinala niya ito sa dagat at siya ay nakahuli ng pating at iniwi niya ito sa kanila. Ito yung pating. Ayun yung pating na nahuli ni Pandagwan. Ngunit sa tagal ng pating nawala sa tubig ito ay namatay at nagalit si Pandagwan at sinisi niya ang Diyos na sina Kaptan. At nang marinig ito, agad na inutusan ni Pandagwan yung mga langaw upang silipin yung pating, pero hindi naglakas loob yung mga langaw na puntahan yung pating, kaya inutusan na lang ni Kaptan yung mga uwang. Ito yung mga langaw na inutusan niya pero hindi sila nagtangka, kaya inutusan niya na lang yung mga uwang. At pagbalik nito, hindi natuwa si Kaptan at nagpadala ng hulog at doon pinatay si Pandagwan at nanatili ito sa impyerno ng tatlong araw. Ngunit naawa din yung mga Diyos kaya binuhay ulit si Pandagwan. Ngunit habang patay si Pandagwan, nagkaroon ng kabit si Lupluban. Yung kabit niya ay si Macobron. Kaya doon na nagsimula yung pagkakaroon ng pangangabit sa mundo. At nung nabuhay na si Magwayen, umuwi siya sa kanilang bahay kaso hindi niya naabutan si Lupluban dahil inimbitahan ito ng kaibigan na kumain ng baboy. Tapos yung baboy na yon ninakaw. Kaya galing sa nakaw, kaya doon na nagsimula yung pagkakaroon ng pagnanakaw sa mundo. Kaya sa sobrang yan, tapos inutusan ni Pandagwan yung anak niya no, pauwiin yung asawa niyang si Lupluban. Kaso ang sabi ni Lupluban, hindi na daw buhay si Magwayan kasi hindi naman daw nabubuhay yung mga patay.
Kaya lubos niya itong kinagalit. Kaya mas pinili niya na lang na bumalik ulit doon sa impyerno. Sa impyerno. Sabi nga dito, inutusan ni Pandagwan ang anak na pauwiin si Lupluban, ngunit ayaw nitong umuwi dahil ang patay daw ay hindi nabubuhay. Kaya nagalit si Pandagwan at pinili nilang nitong bumalik sa impyerno. At doon naniwala na yung mga taong kung nakinig si Lupluban kay Pandagwan at hindi sana nawala ang mga tao. At doon hindi daw sana nawawala ang mga tao. Kumbaga, parang sabi dito, at hindi na walan ng oras na yun si Pandagwan ay tiyak at ang lahat ng patay ay mabubuhay muli. Kung nakinig daw si Lupluban kay Pandagwan nun, ang lahat daw ng patay ay nabubuhay muli. Sana meron kayong natutunan sa aking kwento.